Numero 1 na nagpapahirap sa mga Pilipino, ang patong-patong na buwis. Alam mo ba kung kailan nagsimula ang VAT or Value Added Tax? At sino namang leader sa Senado ang nagtaas pa nito? Bakit ba ito ipinasa? At ang mas mahalagang tanong, matupad ba ang layunin nito? Tara, balikan natin ang kasaysayan ng VAT at alamin kung ito ay para talaga sa bayan o isa lang itong dagdag pasanin sa mamamayan. Ipinasa ang VAT, Value Added Tax, noong 1988 sa panahon ni President Cory Aquino. Ang layunin, palakasin ang kita ng gobyerno. Palitan ng lumang sales tax system na raw ay inefficient, mas maayos at mas predictable na revenue source para sa mga serbisyo ng gobyerno. Pero, ang tanong, sa halos 40 years ng VAT, gumaan ba ang buhay ng mga Pilipino? Noong una, 10% lang ang VAT. Pero noong 2005, sa ilalim ni President Gloria Macapagal-Arroyo, tinaasan ito sa 12%. Bakit? Dahil sa budget deficit. As utang panlabas na kailangang bayaran, ang senador na pangunahing nagtulak sa pagpapasa ng batas na nagtataas ng VAT sa Pilipinas ay si Senator Ralph Recto. Dahil dito, tinawag si Ralph Recto noon na Father of PVAT at umani siya ng matinding batikos mula sa publiko. Kaya napilitan siyang magbitiw bilang Senate President Pro Tempore noong 2005. Pero hanggang ngayon, VAT pa rin ang isa sa pinakamabigat na buwis sa pulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Bawat bili ng pagkain, gamot, kuryente, may buwis. Kaya tanong ng marami, gamit ba sa tama ang buwis na ito? Bakit hindi natin nararamdaman sa serbisyo ang laki ng pinabayad natin? Sa ibang bansa, mataas man ang tax, pero may libreng ospital, edukasyon, at disente ang serbisyo. Dito, libre lang ang reklamo. Mga ka-know you know, hindi sapat na alam natin kung sino ang nagpasa ng VAT. Dapat tanungin din natin kung nagagamit ba ito ng tama para sa bayan. Follow for more real talk sa buwis, ekonomiya at kasaysayan. Dito lang sa Now You Know PH.